Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Passionate lang kami dito. Pero nung in-interview si Attorney Deben Nagracia, nung tapos na, nung nasa lobby na siya ng Senado, ang sabi niya sa media, kasi tinanong siya uli, bakit niya tinawag na scam? Pinagsisisihan niya ba yon? Nabanggit niya yung term na scam? Sabi niya, hindi. Sabi ni Attorney May Deben Nagracia, hindi. Ano talaga yun? Talaga namang scam eh. Talaga namang scam. Oh. Let us call a spade, spade. Kaya ano yan, kumbaga, ang sinasabi ni Attorney May Deben Nagracia, sa kanila sa prosecution, naniniwala sila na ang nangyari talaga dyan sa confidential funds na yan ni Sara, scam yan. Ang ibig sabihin yan mga kabunyog, pag sinabi mong scam, yung mga liquidations na yon na ginamit daw sa Christmas party, ginamit sa tree planting, walang tree planting, walang Christmas party, kunwari lang yun. Tapos yung sinasabing binigay kay Mary Grace Piatos, binigay kay Andy Lim, wala rin yun. Wala, hindi naman talaga totoong mga tao yun. Alias yun. At kahit mga alias yun, wala naman talagang perang binigay sa kanila. Tapos yung biniling mga furnitures, biniling mga supplies, medicines, wala din yun. Binulsa talaga ang pera. Kaya humingi ng confidential fund si Sara para pulsahin. Kaya, so ano ngayon ang nangyari? Scam. Yan na nga ang term na ginamit ni Attorney May Deben Nagracia. Kaya sabi niya, bagamat pinatanggal sa record yung term na scam, pero ang importante nasabi niya na, narinig na ng publiko. At yan din ang sinabi ni Attorney Lorna Kapunan. Yan din ang sinabi ni Attorney Ligutan. Habang sinasabi nila yung scam, paulit-ulit nilang sinasabi yan, lagi namang pinapatanggal sa record. Okay, tanggalin sa record, pero nasabi na nila. Nasabi na nila. Ang ano talaga dito mga kabunyog, sanay sila Sara Duterte at itong kanyang gang, o tawagin na nating gang. Ito yung kanyang gang sa Davao. Sa Davao pa lang, 460 million taon-taon ang confidential funds. Kaya nga mula 2016 hanggang 2022, 2.6 billion ang confidential funds. Ibig sabihin, yung confidential funds na yon, binulsa lang yun. Pinalabas lang, ganun din. Christmas party, tree planting, ganun lang. Kaya lang, ang pagkakaiba doon sa Davao, hindi naungkat ng COA. Siguro nalagayan rin ng COA doon. Saka hawak naman nila ang gobyerno sa Davao eh. Pero dito, hindi na. Hindi na. Hindi na umubra dito. Lalo pat, nag-away ang unity team eh. Hindi rin yun iniisip ni Sara. Parang akala niya, kung nagagawa nila yun sa Davao, ganyan din lang ang gawin natin dito. Ulitin lang natin. Wala namang magki-question yan. Ang COA, wala naman. Tayo naman ang nasa administrasyon eh. Di ba? Kaya lang, God works in mysterious ways. Di ba? Kaya ito mga kabunyog, tama yung sinasabi nila Attorney May Deben Nagracia. Scam ito. At yung scam na yan, mayroong mastermind yan, si Sara. Mayroong architect niyan, si Sara. Doon nagre-react si Attorney Misleading, si Christine Ferrer. Ano daw naman, gumamit naman daw ng mga appropriate na words. Kaya lang, ang sabi nga ni Attorney May Deben Nagracia, ano pa bang appropriate word? Let's call a spade a spade. Clarification on your closing statement. Why was it important for the prosecution to frequently use the word scam or scam to drive down that point? Well, as I mentioned earlier, we in the prosecution, we just want to call a spade a spade. To us, it was a scam, and a scam that was masterminded by the Vice President. Ano talaga mga kabunyog, mga kababayan? Kung titingnan natin itong nangyaring ito, ang nangyari talaga, hindi sanay si Sara na walang perang na nakukurap. Hindi sanay. Sanay sila niyan sa Davao. Kaya pagdating niya sa Vice President, kailangan mayroon din siyang pera na naman na malulustay. Ano yung pinakamadali? Confidential funds. Kaya ang request niya kaagad kay
PBBM kasi magkaibigan pa naman sila noon, kapapanalo pa lang nila, hindi pa magkaaway, confidential funds. Binigyan naman siya. Ha? Binigyan naman siya. Oh. Kaya nga 11 days naubos eh. Oh. Bakit mo naman mauubos ang 125 million kung sa totoo lang? Paano mo naman mauubos ang 125 million 11 days? Ha? Saka ibig sabihin yan, mula December 21 to 31, busy ang Office of the Vice President na magsagawa ng mga surveillance, ng mga intelligence operations. Wow! hindi yun na nga yung iniisip dun eh. Mayroon bang napakalaking threat sa Vice President ng mga panahon na yan na kailangan niyang magsagawa ng sunod-sunod na, kasi yung 125 million na confidential funds, gamitin mo in 11 days, ibig sabihin nun, grabe ang ginagawa niyong intelligence operations, surveillance, ang dami niyong tinatap na mga tao, ay mapapansin kayo eh. Mapapansin kayo. Kahit ang NICA, National Intelligence Coordinating Agency, kahit ang ISAF, hindi sila magsasagawa ng ganyang intelligence operation or surveillance operation Paskong Pasko, December 21 to 31, nagsasagawa ka ng mga surveillance operations. Diyan pa lang mga kabunyog, mga kababayan, obvious na scam yan. Di ba? Isipin nyo na lang, saan ba ang confidential funds? Intelligence operations kamo. Tapos mga surveillance. Nag ka ng mga informants, gumamit ka ng mga safe houses. O ngayon, kailan mo ginawa yon? December 21 to 31, Paskong Pasko. At nasa iba't ibang lugar ng Pilipinas si La Chica namimigay ng pera sa kanyang mga informants. Nagrenta sila ng safe house ng 16 million sa loob ng 11 days. Sinong pinagluloko nila niyan? Sinong pinagluloko nila niyan sa ganyan, mga kabunyog? Paskong Pasko, magsasagawa ka ng surveillance operations na gumastos ka ng 125 million? Wala. Scam talaga yan. Kaya nung marinig nung defense lawyers, nung marinig nila yung term na scam, nagpanting ang tainga nila. Kasi sa totoo lang, pinagtatanggol nila ang scammer. Pinagtatanggol nila ang scammer. Si Sara Duterte. Kasama rin sila sa scam. Scammers sila, mga kabunyog. Hindi, sa totoo lang. Hindi, isipon nyo na lang. Nirelease yung confidential funds December 21. Na-incas nila. Tapos gusto nilang palabasin na sa loob ng 11 days, nagsagawa sila ng massive na surveillance operations. Unang-una, para saan? Para saan kung nagsagawa ka ng massive surveillance operation in 11 days? Ang ibig sabihin yan, pinalabas lang nila na ginastos yung pera in 11 days. Hindi naman talaga yan nagastos. Binulsa yan. Kaya yung mga liquidations na yun, wala yun. Kaya nga ang tawag ni Atty. Maydi Binagracia, ang tawag ni Atty. Ligutan, ang tawag ni Atty. Kapunan, ang tawag ng prosecution, scam. Di ba? Yan, mga kabunyog, ang totoo dyan. Huwag na tayong maglukuhan. Huwag na tayong maglukuhan. Yan kasi yung ginagawa nila sa Davao. Matagal na. Mayroon na silang grupo doon na nagsasagawa niyan. Ito na rin. Sila Paharda, sila Ordunyo, sila Sulaika, sila Costa. Yun. Yan na rin. Alam na rin nila kung paano ang modus. Sabi nga ni Atty. Ligutan, modus operandi. Di ba? Kaya yung scammers ng Davao, dinala ni Sara. Ang pinaka-mastermind ng mga scammers, dinala sa Office of the Vice, naging national. Parang katulad din ni Digong, di ba? Si Digong Duterte, AG case, DDS, Davao Death Squads. Yung nangyayari sa Davao, dinala rin sa national. Sila Bato naman ang nag-implement. Di ba? Ayun, ganyan din si Sara. Confidential funds, dinala rin sa Office of the Vice President. Pati sa DepEd. Pati sa DepEd gusto pang gamitan ng confidential funds. Samantalang, wala naman dapat confidential funds ang DepEd. Ang OBP, wala naman dapat confidential funds. Imagine niyo yan. Kaya ito? Ngayon ang tanong,
Maniniwala ka pa ba sa leader na ganyan? Maniniwala ka pa ba sa leader na yan? Ha? May tiwala pa ba ang publiko sa ganyan? Wala na. Betrayal of public trust. Hindi nga nagpapakita sa Senado eh. Oh, hindi na nagpapakita si Sara, ang nagpapakita yung mga tao niya. At yung mga tao niya, sanay na sa pagsisinungaling, na master na nila ang scam, na para sa kanila, akala nila legal na yon, akala nila okay lang yon. Kaya di ba pag nagsasalita si Acosta, opo, binigay ko po kay Cornelia Chica kasi siya po ang may alam sa confidential funds. Imagine niyo yan mga kabunyo. Ito ganun din ito. Itong sino ito? Itong Limwell. Ha? Kaya ito mga kabunyo, matindi ang ginawa nila. Kaya tayong mamamayang Pilipino, papayag pa ba tayo sa ganyan? May plano pa yan na tumakbong presidente sa 2028. Ha? Mga kabunyog, ha? Ito ang tandaan natin. Ha? Yang si Sara ay gustong magpresidente sa 2028. Hindi na nahiya. Hindi na nahiya, mga kabunyog, mga. Kaya, mayroon ng bago si Dilio pasukin, Duterte Davao Scam. Kung si Duterte, si Digong, Davao Death Squads, ito, Duterte Davao Scam daw. Oh. Kita nyo? Kaya ito mga kabunyog, mga kabayan? Sa totoo lang, tama yung sinabi ni Attorney May D. Vinagracia kanina, scam. Kaya lang pinapaalis doon sa record na hindi raw magandang pakinggan yung scam. Hindi magandang pakinggan pero yun yung totoo. Kaya nga sabi nga ni Attorney May D. Vinagracia nung in-interview ng media, let us call a spade a spade. Oh, kabunyog. Sa totoo lang. Kaya sa totoo nga lang, hindi na dapat pinag-uusapan yung mga liquidation na yan. Wala naman yan, yung mga liquidation na yan. Sino naman pinagluloko nila doon? Ano lang yun? Ano yan mga kabunyog? Kalukuhan. Dapat hindi na dapat yung pinag-uusapan liquidation kasi hindi naman totoo yun. Pinalabas lang nila na ginasto sa tree planting, pinalabas lang nila na ginasto sa Christmas Christmas parties, wala yun. Oh, tingnan nyo sa pag sinalang yung tatlong AFP. Kasi isasalang yung tatlong AFP eh. Ha? Ano ang magiging testimonya? Nakuha ko na yung testimonya ng tatlong AFP. Mayroong activity yung AFP, Youth Summit. Siyempre ang AFP, may budget sila sa ganung activities, Youth Summit. Alam nyo kung anong ginawa? Yung mga documentation noon, saka yung mga yung mga certification ng Youth Summit, gumastos daw ng 15 million, ginamit sa liquidation ng confidential funds. Pinalabas na yung Youth Summit ng AFP, ginastos galing sa confidential funds ng Office of the Vice President. Hindi totoo yun. Kaya mag-a-appear yung mga officials ng AFP, papatunayan nila. Hiningan sila ng certification na yung kanilang Youth Summit na ginawa, malaking activity, ay parang konektado sa DepEd. Liniquidate yun. Liniquidate. Kumbaga yung activity, reflect na activity ng DepEd na ginamitan ng confidential funds na ang totoo, hindi naman. Ganyan ang ginawa nila. Scam. Scam, mga kabunyog, mga kababayan. At kapag naging presidente si Sara, ang scam na yan ay magiging nationwide. Sa buong Pilipinas. Yung mga corrupt na kapartner niya na katulad nila Arroyo, Estrada, Revilla, yan ang mamamayagpag kapag naging presidente si Sara. Magiging normal na. Magiging normal na ang mga ginawang yan. Makikita natin sa opisina ng presidente, kung presidente si Sara, nandun uli yan si Ortuño, nandun uli si Zulaika, yung mga si Acosta. Yan ba ang gusto natin sa Pilipinas? Gusto ba natin yan sa Pilipinas? Kaya anong dapat gawin? Ang dapat gawin dyan, tanggalin na yan sa pwesto. Removal from office. At perpetual disqualification from holding public office. Ngayon, tapos na ba yan? Hindi pa.
Hindi pa. Impeachment lang yan. Criminal case, tuluyan na. Tuluyan na ng yung sa plunder. Kasuhan na sila ng ombudsman para makulong at maparusahan. Yan ang dapat ang gustong makita ng taong bayan. Mga kabunyog, mga kabayan. Kasi sa totoo lang, tulad ng sinabi ni Attorney Maydi Binagracia, ang nangyari na yan ay scam. At si Sara ang architect at mastermind. Di ba? Hindi. Sos, mga kabunyog. Dapat nga hindi na pinag-uusapan yung mga liquidation na yon. Wala naman yung liquidation na yon. Wala naman yun. Sinong pinagluloko nila niya? Hindi nga maipaliwanag nitong mga staff ni Sara Duterte. Kaya lang, mga kabunyog, ang nakakalungkot talaga, marami pa rin nabubudol. Scammer na yan, pero marami pa rin tayong mga kababayan na nabubudol. Kaya, ito mga kabunyog? Ito? Yan yung dito. Salamat na lang talaga at ang Diyos, God works in mysterious ways. Imagine niyo, ginagawa nila yan sa Davao. Anong nangyari ngayon? Na-expose ngayon. Na-expose. Paano na-expose? Nag-away yung Uniteam eh. Kung hindi nag-away ang Uniteam, hindi naman malalaman yan ng taong bayan. Okay. Magandang araw sa inyong lahat, mga kabunyog, mga kababayan. Mabuhay po. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.